Alam niyang maaring magalit ang mga ngalakal kung tatanggihan niya ito, kaya nagpasya siyang tanggapin ang alok bilang tanda ng pasasalamat. Mabilis na umalis ang karwahe, at dahan-daang umuusad ang mga kabayo. Napansin ng matandang nakasakay sa karwahe na hindi lahat ay naging maayos gaya ng inaasahan. Ipinahayag ng dalaga ang kanyang takot na maaaring mawala ang kanilang pamumuhunan at tinanong kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Ang mga ngalakal ay nag-isip at sumagot na hindi nila maaaring basta-basta itong hayaan na mawala. Sinabi niyang ang barko ay tiyak na hindi makararating sa Ma'am Union. Ang pamumuhunan ay katulad ng romansa, nangangailangan ito ng maraming pasensya at matalinong desisyon. Kung masyado tayong magpipilit, ang layunin ay umiwas sa atin, ngunit sa kabilang banda, ang pagtitiyaga ay maaaring maging mas malakas pa kaysa sa bakal na kadena. Kung hahayaan nilang umalis si Anhang, hindi na nila kayang magtago mula sa kanyang paningin. Nagpasya silang hayaan si Anhang na umalis mula rito ngunit panatilihin siya sa ilalim ng patuloy na pagmamanman upang hindi siya mawala sa kanilang paningin. Ang pinakamahusay na paraan upang panatilihin siya ay ang magtatag ng ugnayang pamilya na magsisiguro ng kanilang impluwensya sa kanya. Hindi tutol ang babae sa ideyang ito, handa siyang sumang-ayon. Bukod dito, pangarap niya ring magkaroon ng anak mula sa kanya, na magiging perpektong resulta para sa kanya. Pagkatapos ng mga salitang ito, kahit ang ama ay namangha, napagtanto na si Anhang ay talagang isang kakaibang tao. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagdududa kung si Anhong ay talagang espesyal, wala siyang pagdududa sa mga damdamin ng kanyang anak na marami na ang pinagdaraanan. Tinanong ng dalaga ang kanyang ama kung ano sa kanyang palagay ang tunay na lakas ng pamilyang Namgon. Hindi siya sigurado, ngunit pinaniniwalaan ng karamihan na ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay nasa ilalim ng mga pinuno ng Buwan at H Mountain na mga paaralan. Gayunpaman, sila ay talagang pantay sa impluwensya. Sa huli, isang mahalagang tanong ang nananatili, anong uri ng kapangyarihan ang kanilang magagampanan kapag ang kanilang pamilya ay naging isa sa 4 na pinakamakapangyarihang martial art sa mundo? Sa loob ng isang dekada, sila ay magiging isang nangingibabaw na war clan, at sa loob ng 30 taon, maaabot nila ang antas ng isa sa 3 pinakamalaking kumpanya ng kalakalan sa mundo. Pagkalipas ng kalahating siglo, ang Tiger Stone ay magiging nasa unahan ng lahat ng faction ng digmaan at mga organisasyon ng kalakalan na nagkukumpuni sa mga tuktok. Ang tanging tanong na natitira ay kung ang dalaga ay may kumpiyansa sa kapangyarihan ni Anhang. Gayunpaman, wala siyang pagdududa tungkol dito, subalit ang kanyang ama ay hindi pa rin naniniwala na ang kanyang espada at kakayahan ay umabot sa ganitong antas. Pagkatapos, nagsimula ng pag-usapan ng anak na babae ang isang mahalagang pangyayari na mangyayari sa unang mga Nieves. Dapat makita ng kanyang ama kung paano namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin ng bahay na iyon at tanging sa ganoong paraan nila mauunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay na espada ni Anhang. 2 buwan ang lumipas, isang barko na nagdadala ng isang mahalagang tao ang nag-angklas sa Yun Harbor. Ang batang Panginoon ay umalis sa kanyang paglalakbay upang makamit ang kanyang layunin. Isang dalaga ang sumusunod sa kanya, ngunit ang kanyang pag-uugali ay tila kakaiba, na parang siya ay may itinatagong lihim. Lumapit ang siyentista sa barko na akala niya ay kanyang barko. Tinanong ng dalaga kung kailangan nilang makarating sa Hongo, kahit na ang ruta ay sa tabi ng Ilog Yi. Bukod dito, si Annuna ay kumikilos din sa parehong direksyon, at napansin niyang hindi niya namamalayan na tinawag niya itong ganun muli. Naiintindihan ng batang babae na nang sabihin ni Anhang sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pag-alis, umiyak ito, at nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako sa kanyang ama. Hindi siya sumang-ayon sa isang naitalagang kasal dahil ang kanyang puso ay pinili na ang batang Ginoong Lee, at hindi siya nagsisisi, kahit na ang sitwasyon ay hindi tiyak. Ngunit bakit siya malungkot sa pag-alis ng taong ito? Nang nagpasya ang siyentista na sumakay sa barko, tinawag siya bilang kapatid. Siya ay anak na babae ng mga ngalakal na nakaranas na ng higit sa isang mahirap na landas sa buhay. Ang batang Panginoon ay natutuwa na makita siya ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya hinahabol nito. Ang anak na babae ng kanyang guro ay tumingin sa kanya na may gulat, hindi nauunawaan kung bakit siya patuloy na nagpapakita ng kabobohan. Napansin ni Anne na siya ay masyadong nagmamadali, ngunit ang siyentista ay interesado at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya rito. Ipinaliwanag ng dalaga na nakatanggap sila ng isang mahalagang kargamento na ipapadala sa Hangzhou, at nakakagulat na nagkataon silang pareho na nandito at aalis ng magkasama. Ang ginang ay sumama din sa paglalakbay, umakyat sa barko.
Ang dalaga ay nagmasid sa anak na babae ni Ginoong Lee sa loob ng mahabang panahon. Kahit na siya ay nagtatrabaho para sa kanya at sa kanyang kumpanya, hindi niya alam ang anumang bagay tungkol sa kanyang pamilya at hindi niya naintindihan kung ano ang nasa isip ng batang ito. Pagkatapos, tinanong ng batang Panginoon si Miss Ann na i-extend ang kanyang kamay. Ilalagay niya ang isang bagay sa kanyang kamay na sa palagay niya ay magugustuhan niya. Ito ang parehong singsing na minsang ibinigay sa kanya ng kanyang guro. Ang lalaki ay kumbinsido na dapat na niyang ibalik ito matagal na, at taos-puso siyang humingi ng tawad sa kanyang makasariling pag-uugali dahil nagdulot siya ng maraming sakit sa kanya. Ito ang tanging bagay na iniwan sa kanya ni Ilan, at ayaw niyang ibigay ito. Nakakalimutan na ang singsing na ito para sa kanyang ina ay isang alaala ng kalungkutan at pagkawala. Nagtataka ang dalaga kung bakit niya ito ginagawa ngayon. Maaaring gusto niyang sabihin na wala siyang balak sa simula, at lahat ay naging maayos para sa ikabubuti ng pamilya, na ginawa lamang ng kanyang sariling kalooban. Ibinigay ng siyentista sa kanya ang isang sobra na hindi naglalaman ng marami, ngunit nais niyang batiin siya sa kanyang kasal. Maingat na kinuha ng dalaga ang sobra at binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang isang bank check. Ipinaliwanag ng lalaki na ayaw niyang magkamali ng pagkakaintindi siya. Wala siyang awa sa kanya dahil alam niyang kaya niyang kumita ng higit pa. Ito ay isang regalo lamang. Nais niyang ipahayag ang kanyang sinseridad ng walang ibang intensyon. Gayunpaman, nagpasya siyang magpaalam kay Miss Ann at umalis. Bigla siyang tumigil at nanahimik sa isang sandali. Nahihiya siyang sabihin ng isang bagay ngunit may ibang babae ang humadlang sa kanya, na nagsisabing magmadali na si Ginoong Ann dahil ang barko ay naghahanda ng umalis. Habang binibilang ang huling mga minuto sa pantalan, humiling ang bata kay Ann na alagaan ang kanyang sarili at batiin siya ng mabuti. Umaasang ang kanyang kasal kay Ginoong Lee ay pagpalain. Ang dalaga ay tahimik na nakatingin sa kanya, na parang ang lahat ay masyadong mabilis para sa kanya. Ang mga layag ng barko ay napuno ng hangin na nagtulak dito pasulong. Unti-unting umalis ang barko mula sa dalampasigan kung saan sila nagpaalam. Ang dalaga ay tumingin sa umaalis na barko, ngunit sa kanyang tingin ay nananatili ang hindi pagkakaintindihan at halo-halong damdamin. Kumaway ang lalaki sa kanya sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na nagpaalam ng walang hanggan. Si Ian ay humawak sa singsing na ibinigay niya sa kanya, alam na yun na ang kanilang huling pamamaalam. Bigla niyang naisip na siya ay umalis na, at hindi na sila magkikita pang muli, kaya't sumigaw siya. Sumakit ang kanyang puso at sumigaw siya, "Uncle Ann, bumalik ka sa amin." Nakiusap siya na walang dapat humadlang sa kanyang pagbabalik sa kanila, ngunit hindi na narinig ng batang lalaki ang kanyang mga salita, at ang kanyang sigaw ay natunaw sa hangin. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at naramdaman niyang napakabobo dahil naisip niyang palaging na siya ay naive at tapat. Lagi siyang kumilos ng walang ibang layunin, nais lamang niyang gumawa ng magandang bagay para sa kanya at sa kanyang ina. Mali ang kanyang hinala sa kanya, nang sa katunayan, nais niyang tanggapin siya gaya ng dapat ay ginawa niya mula sa simula. Samantala, sa timog na dagat, iniulat ng yelo na multo na umalis si Anhang sa yuwang. Tungkol sa kanyang patutunguhan, walang makapagbigay ng tiyak na sagot, ngunit pinaghihinalaan na siya ay pumunta sa Meme Union o natapos na ang kanyang pananaliksik sa buhay sa yuwang. Tumugon ng multo na ang iskolar ay gumawa ng kontrata kay Lei, ang pinuno ng Tigerstone Trading Company. Ang anak na babae ni Lei, si Lai So-jen, ay isang malayong kamag-anak ni Lee Wen, ngunit nananatiling misteryo kung saan sila naroon. Walang nakakaalam kung bakit kailangan nilang makipagtulungan sa mga mangangalakal ng Tigerstone. Nadismaya ang ginang sa kanyang Snow Shadow Squad na nawala si Anhen, nagpasya siyang mag-ingat dahil siya ay nagbabala sa kanya, ngunit napakahirap makakuha ng maasahang impormasyon. Nagtanong ang ginang kung nakakita siya ng spy kahit isang beses. Tumugon ang multo na mayroong isang bagay na nagbigay sa kanya ng pagdududa ng 2 beses, mayroong isang bagay na tila kainahinala sa kanya, at siya ay mabilis na tumalikod upang tingnan ang panganib. Ngumiti ang ginang dahil sa palagay niya ay isang mabuting tao si Anhang dahil nakaramdam siya ng banta ng 2 beses. Gayunpaman, ano ang sitwasyon sa Meme Union? Mayroong isang pagpupulong tungkol sa tagapagmana ng espada, ang mga kinatawan mula sa lahat ng sulok ng Meme ay nagtipon upang talakayin ang bagay, ngunit hindi sila makapagbigay ng anumang conclusion. Nandyan din ang banal na monghe, ngunit hindi siya nakilahok sa talakayan. Marahil tanging ang tagapagmana ng espada ang makakapagbago ng daloy ng mga kaganapan.
Hindi magtatagal at maghahari ang kaguluhan. Ano man ang ginagawa ng grupo ng mga pirata sa Yangtze River. Malamang na naghahanda sila para sa ilang mga aksyon. Gayunpaman, tila kakaiba ito para sa ginang. Kahit na nagtutulungan ang mga pirata, mas mahina pa rin sila kumpara sa Merriam Union, lalo na't napapaligiran ng mga kaaway sa lahat ng panig. Nagiging mas kawili-wili ito nang bumagsak ang Yansi Confederation. Maaari bang ang Merriam Union mismo ang nasa likod nito? Hindi siya makapaghintay na makita ang susunod na mangyayari. Tinanong niya ang tungkol sa emperador ng Dark Heavens, at ang multo ay matagal nang naghanap sa kanya ngunit hindi siya natagpuan. Hindi malinaw kung bakit siya biglang nawala. Ito ay isang medyo kakaibang sitwasyon. Uminom ang ginang ng isang tasa ng tsaa habang pinapanood ang mga pangyayari. Ipinahayag niya ang kanyang opinyon na kahit isang dahon ng tsaa ay maaaring magbago ng lasa ng tubig magpakailanman, at ang mundo ay naging labis na hindi mahulaan sa paglitaw ng taong ito sa HJO Harbor. Nag-disembark ang barko at naglakad ng maingat sa lupa matapos ang mahabang paglalakbay. Nagpaalam ang siyentista at si Nuna, na nagnanais na ingatan ang isa't isa sa kanilang mga bagong landas. Ito ang unang paglalakbay ni On, at nais niyang matapos ito ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Ang katotohanan na napakabait sa kanya ni Nuna ay nagdulot sa kanya ng pagkakasala. Naiwan si Nuna sa tanong kung siya ba ay kinakailangan, nahulog ba ang siyentista sa kanya, o baka siya ay simpleng hindi pinansin. Bakit napakahirap mahalin ng isang tao? Alam niyang isang araw ay pagsisisihan niya na wala siyang ganitong mga kakayahan, ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ama na palaging nagsasabi na ang isang relasyon ay parang isang pamumuhunan, nangangailangan ito ng pasensya at karunungan. Habang sumusunod siya kay On ng tingin, tila tama ang kanyang ama. Nang mga sandaling yun, pumunta ang siyentista sa notice board at nakita na ang pagsusulit para sa recruitment ng mga sekretarya ay gaganapin sa loob ng 3 araw. Ang mga resulta ng pagsusulit ng sekretarya ay nakasabit sa harapan ng pangunahing gate ng Merriam Union. Natagpuan niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga matagumpay na kandidato. Lumapit sa kanya si An Sujay at sinabing wala na siyang nakitang ibang kinalabasan. Sa kabila ng kakulangan ng oras para sa paghahanda, naglaan siya ng lahat ng pagsisikap, at kasama niya sina Puno Do at Joe Dog. Ilang araw na ang nakakalipas, sumubok siya sa pagsusulit para sa Merriam Union, at bagaman mayroong laban na torneo sa parehong oras, maraming kalahok ang naroon, at naramdaman niyang halos wala siyang pagkakataon na magtagumpay. Ngunit kahit papaano, natutuwa siya na ang lahat ng mga kaibigan na dumating sa kanya ay nakapasa rin sa pagsusulit na ito. Sa Merriam Union, sa Pavilion of the Stealth Dragon, naganap ang mga kaganapan. Binuksan ng monghe ang kanyang aklat at sinabi na muli niyang pinaghihinalaan na matalino si Anne, ngunit hindi niya inaasahan na madali siyang makakapasa sa pagsusulit. Nang mga sandaling yon, itinataas ng monghe ang kanyang ulo at tiningnan ng mga ibon na nakaupo sa mga sanga. Tinanong niya sila kung ano ang kakainin nila sa araw na yun at pagkatapos ay nagpasya siyang magbibigay sa kanila ng pagkain na nagtatapon ng mga buto sa kanila. Tinawag niya silang mga impatient na idinadagdag na wala silang paggalang sa mga nakatatanda. Ang mga ibon ay bumaba sa lupa, sabik na kumagit sa pagkain. Nag-enjoy siya sa sandaling yun at iniisip na siya ay masaya habang ginagawa ito. Ayon sa ikot ng kalikasan, ang mga butong kanilang kinakain ngayon ay isang araw magiging mga bagong halaman, at ang mga pag-iisip na ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa mga sandaling yun, may narinig na ingay sa labas ng gate. Bumukas ang gate at pumasok ang 3 figure. Inaanyayahan niya sila na pumasok at sinabi na pakakainin niya sila ng kahit anong gusto nila. Pagkatapos ay tumingin siya sa kaliwa kung saan nakahiga ang notebook. Matapos ang ilang sandali, nagtipon ang lahat ng mahalagang tao sa pangunahing bulwagan ng Merriam Union. Nakipag-usap si Tais Chongjing sa mga disipulo mula sa Mount Hu. Tinatanong sila kung talagang wala silang kaalaman. Sumagot ang isa sa kanila na pareho lang sila sa kanya ngunit ipinagpalagay nilang may kaalaman ang Shaolin Temple tungkol dito. Pagkatapos, tumingin si Chongjin kay Reverend Ho at tinanong kung inihayag na ng banal na monghe kung sino ang magiging tagapagmana ng banal na espada. Sumagot ang kinatawan ng Shaolin Temple, si Venerable Ho, na kahit siya, bilang isang simpleng monghe, ay walang kaalaman tungkol dito. Ang banal na monghe ay palaging naging sentrong figura ng Merriam Union, at ang kanyang papel sa Shaolin ay mas mahalaga. Sinabi ito ni Yungjin, at idinagdag ng babae na isang bagay ang tiyak, si Soul Ryongtan ang nagsabi na may tagapagmana,
At higit pa, malamang na siya ay kabilang sa kanilang orthodox na sekta. Sa puntong ito, nakialam si Mo na nagsabing nakababahala na gumawa ng ganitong mahahalagang desisyon nang hindi nag-i-inform ng iba, at paano nila maaring isama ang mga hindi karaniwang paaralan sa talakayan. Pinayuhan siyang kumalma, ipinaliwanag na lahat sila ay mga miyembro ng Marine dito. Ang problema ay walang kinalaman sa orthodox o non-orthodox na sekta. Tinanong ni Rayong Jagal, isang kinatawan ng gel na pamilya, kung bakit dapat itago ng banal na monghe ang pagkakakilanlan ng kanyang tagapagmana. Sa una, hindi naintindihan ni Mo ang kanyang tinutukoy at tinanong siya, ngunit ang sagot ay simple, gusto ng monghe na ipahayag ang katotohanan ng pag-iral ng tagapagmana ngunit hindi ang kanyang pagkatao, upang hindi siya mabigatan ng presyon. Ipinahayag pa na ang ibig sabihin nito ay malamang na hindi pa siya miyembro ng Marima Union. Idinagdag ni Soul na malamang na nakipagkasundo sila ng ilang uri. Sumang-ayon si Ren kay Soul at itinuro na mahusay ang kanyang pagkakabanggit. Napagpasyahan nilang umiiral ang banal na tagapagmana ng monghe, dahil sino mang susubok na gamitin ito o impluwensyahan ito ay parurusahan ng mabigat na sinisira ang katatagan ng union. Ano ang magiging papel niya? Tanong ni Soul. Maliwanag na wala silang ibang pagpipilian kundi ibigay ang anumang hilingin niya. Sa wakas siya ang tagapagmana ng banal na espada at hindi maaring baliwalain ng Marima Union bilang nangingibabaw na kapangyarihan ng Django ang kanyang lakas. Idinagdag ng isa sa mga kabataan na maaari pa nga niyang gastuhing sumali sa Board of Directors. Ipinahayag ni SD Pil ang kanyang pagkadismaya sa desisyon, ngunit sinabihan siyang hindi kayang talunin ng kanyang angkan ang banal na espada. Gayunpaman, tumutol si Pil na ang tagapagmana ng banal na espada ay hindi ang banal na espada mismo at kailangan nilang makipaglaban upang malaman kung sino ang mas malakas. Ang iba ay nakakita lamang sa kanya bilang isang hanggal na nagsalita ng ganitong mga salita. Matapos iyon, napagpasyahan nilang dapat nilang anyayahan ang banal na espada na sumali sa Marima Union. Sa sandaling yun, may isang mensahero na pumasok na kumukuha ng kanilang atensyon. Inutusan ni Ryan na papasukin siya, na nag-iisip na marahil ang banal na monghe ay sa wakas ay nagbigay ng kanyang sagot. Nang tanungin kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ng mensahero na bisitahin niya ang Stokang Dragon Pavilion kaninang umaga, ayon sa utos ng kagalang-galang na kinatawan ng Board of Directors. At sa kabutihang palad, hindi agad tumanggi si Venerable P, ang banal na monghe. Sa kanyang mga kamay, hawak ng mensahero ang isang aklat na tila naglalaman ng mahahalagang impormasyon. Sa parehong sandali, binomba siya ng mga tanong. Sino siya? Anong paaralan siya galing at nasaan siya ngayon? Tanong nila. Ipinaliwanag ng mensahero, ang tagapagmana ay si Wong Han, mula sa Hangzhou-an. Nakapasa siya sa Imperial Examination at nagtrabaho bilang iskolar sa palasyo sa loob ng 10 taon. Sa kasalukuyan, iniwan niya ang kanyang trabaho at nananatili sa HJO. Kamakailan lang, kumuha siya ng pagsusulit para sa sekretarya na ginanap dito sa kanilang mga pader, at syempre, nakapasa siya ng mataas. Habang binabasa ng mensahero ang ibinigay sa kanya ng monghe, tumayo ang iba sa kanilang mga upuan, sumisigaw na parabang iniisip ng mensahero na sila ay mga hanggal. Humarap si Mo sa mensahero at sinabi na kailangan niyang pumunta sa Sneaking Dragon Pavilion kaagad upang linawin ang nakakabahalang sitwasyon kasama ang banal na monghe.